Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, June 13, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Inyong Meralco Bill, tataas na naman ngayong buwan. Pang-apat ng taas singil ngayong taon. Viral video ni First Lady Liza Marcos. Nakiinom sa champagne ni Senate President Cheese Escudero. At pagkatapos, isinauli. Escudero, dumipensa. Sunog sa apartment building sa Kuwait. 3 Pinoy, patay. 2 iba pa, kritikal. Bongbong Sara Uniteam, tapos na. Ayon mismo kay VP Sara Duterte. Bise, nagpapalakas na ng puwersa para sa midterm polls ayon sa analyst. PhilPost inilunsad ang pinakamahabang selyo sa bansa. At sa ating balitang showbiz, BTS member na si Jin matapos ma-discharge sa military service, namigay ng libreng yakap. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Tataas na naman po ang bill sa kuryente ng Meralco consumers ngayong buwan sa halagang 64 centavos bawat kilowatt hour. Ito na ang pang-apat na taas singil ngayong taon. Ayon sa Meralco, posible namang bumaba ang singil sa mga darating na buwan sa paghina ng konsumo ng kuryente ngayong tag-ulan. May balitang A to Z si Ace Cruz. Mano-manong kinukusot ni Nanay Melba ang mga labada sa halip na gumamit ng washing machine. Paraan niya ito para makabawas sa konsumo sa kuryente. Masyado na anyang malaki ang kanilang bill ito nagdaang tag-init. Grabe pong taas ng kuryente ko ngayon. Sobrang init kahit sa gabi. Kaya makabawas ka man lang sa kuryente, kusot na lang pag maglaba. Ngayong araw, inanunsyo ng Meralco ang panibagong dagdag singil sa kuryente para sa June billing na 64 centavos kada kilowatt hour. Ito na ay kaapat na dagdag singil ng Meralco ngayong taon. Katumbas ito ng 129 pesos na dagdag singil sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours hanggang lagpas 300 pesos sa mga kumukonsumo naman ng 500 kilowatt hours. Paliwanag ng electric company, bunsod ito ng mataas na generation charge at presyuhan sa wholesale electricity spot market o WESM. Kulang yung supply, kunyari hindi ka kumuha sa WESM ng 33%, wala ka na mapagkukunan sa iyong ibang suppliers, di kakapusin ka na ng maaari mong i-distribute sa mga customers mo. So magkakaroon tayo ng rollouts. Mas mataas kasi ng halos 2 pisong kuryente sa WESM ngayong buwan dahil sa kakaunting supply noong Mayo, kung saan makailang beses na nalagay sa yellow at red alert status ang Luzon. Ayon sa Meralco, para hindi gaanong mabigatan ng consumers ay hahatiin sa mga susunod na buwan ang dagdag sa generation charge. Kung hindi tayo nag-defer ng charges, ang increase sana ay 48 centavos per kilowatt hour. So that's a 13 centavo per kilowatt hour difference ng generation charge. So yung 13 centavos na hindi mo nang kukolektahin ngayon, kukolektahin na lang in the next 3 months. Equally? So it will be collected equally and without interest sa mga customers. So that's estimated to be around 4 centavos per kilowatt hour add-on for the July, August, and September generation charges. Inaasahan namang makaka-recover ang supply ng kuryente ngayong tag-ulan kaya't posibleng mapahinga ang consumer sa dagdag singil. The heat is a very vital, the weather is a very vital factor in terms of driving demand upwards. And since demand is not as significant compared to the past few months, then maybe the price in the spot market will be softer as well. Nauna rito, nagkilos protesta ang consumer group na United Filipino Consumers dahil sa kaliwat ka ng pagtaas ng singil sa utility services kabilang ang kuryente. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Ilang senador ang sumang-ayon sa pahayag ni Defense Secretary Gilberto Chodoro na maituturing ang mga sindikato na nagpapanggap na POGO bilang national security concern. Ayon kina Senate President
Francis Cheese Escudero at Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada dapat ipatigil lahat ng iligal na pogo sa bansa. Si Senator Win Gatchalian naman muling iginiit ang panawagan ng agarang ban sa lahat ng pogo sa Pilipinas. Una nang sinabi ni Defense Chief Chodoro na banta ang criminal syndicates na nagpapahina rin ang financial standing at ratings ng bansa. Gayunpaman, nilinaw niya na hindi niya kinikilala ang mga pogo front o ang mga sindikatong nagpapanggap na pogo bilang tradisyonal na BPO pogo sa bansa. Kaugnay niyan, tinuligsan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ng PAGCOR dahil sa umano'y bigong pagtutok nito sa mga pogo. Ayon sa ahensya, hindi natatapos ang responsibilidad ng PAGCOR sa pagkansela ng lisensya ng isang pogo hub. Giit pa ng PAOK, dapat makipag-ugnayan ito sa mga kaukulang ahensya tulad ng Bureau of Immigration at DILG para matiyak na hindi na sila illegal na nag-o-operate pa. And we reminded them that there has to be more than just mere presence, no? And likewise, having stated that, I guess both PAGCOR and the LGU of PORAC have some explaining to do as to why this particular operation continued up until June 4 or 5. Aalisin na sa serbisyo at kakasuhan pa. Ito ang babala ngayon ng ama ng pambansang pulisya sa pagtitiyak na hindi na makababalik pa sa serbisyo ang mga skalawag o mga tiwaling pulis matapos ang sunod-sunod na pagkakasangkot ng kanilang mga personel sa mga iligal na gawain. Isasagawa naman ang accountability at responsibility ng bawat pulis sa kanilang kasamahan nang sa gayon ay mabantayan at maiwasan ang irregularidad. May balitang A to Z si Kim Salinas. Una, sasabihin ko dismissal bago kaso. Yan ang babala ngayon ng ama ng pambansang pulisya sa lahat ng kapulisan na patuloy na gumagawa umano ng kabulastugan sa kanilang hanay. Kung dati-rati, nakakasuhan lamang ang mga ito kapag nasasangkot sa mga irregularidad, ngayon, tanggal muna sa serbisyo at saka kakasuhan. Zero tolerance for irregularities, especially dun sa mga patong ng mga illegal drugs, mga illegal gambling, lahat po yan. Hindi po forgivable po yung Philippine National Police po dyan. Sa kabila kasi ng mga paalala at mga pabor na ginagawa sa kanilang hanay, tulad na lamang ng dagdag sweldo, marami pa rin ang gumagawa ng mga illegal na gawain sa kanilang organisasyon. Gaya na lamang ng naiuulat kamakailan patungkol sa mga nagmo-moonlighting na staff personnel na nag-i-escort ng isang private VIP. Isama pa ang kidnap for ransom sa Pasay City kung saan sangkot ang 4 na pulis at ang isa pa ay police major. Ayon naman sa NCRPO, ilang buwan lamang ang hihintayin at lalabas na umano ang dismissal order nang may kinalaman sa naturang kaso. The procedure says it's 2 to 3 months. With regards yung sa kidnapping doon sa Pasay, na-inquest na sila. At the same time, napilahan na ng kaso. A complaint has been filed before the court. And continuously we are investigating. Sa datos, daan-daan ang mga natanggal na pulis sa kanilang serbisyo simula July 2023. Since I assume July 7 of 2023, lagpas 500 na yung nadidismiss ko and about I'm accounting about 800 ang naparusahan. Madami yon and record high. Dagdag pa ni Police General Marbil, Once na get involved, but what you did with SAF, kasama na po yung commander kung meron silang accountability and responsibility to look after their men. Trabaho namin, the commanders, we are responsible for the accomplishment and failures of a unit. We are responsible for what they do and what they fail to do. sa kabila nito, hindi naman daw makakalimutan na parangalan ng PNP ang mga opisyal na tumatalima sa tungkulin at gumagawa ng tama. Nagsasagawa ang ahensya ng mga pagkilala sa mga accomplishments ng kanilang personnel tulad na lamang ng agarang pagresolba sa mga kasong kanilang hinahawakan na makatutulong sa pag-unlad at pagpapanatili ng integridad ng kapulisan. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Naghahanda na ang Department of Social Welfare and Development sa kasong isasampa laban sa isang opisyal ng barangay sa Davao matapos mag-viral ang video ng pagkupit ng ayuda sa isang benepisaryong buntis. Ito ay matapos akusahan ng benepisaryo na binawasan umano ng isang barangay official ng 8,000 pesos o 8,500 pesos ang sanay 10,000 piso na tulong pinansyal ng DSWD para sa mga taong nakararanas ng krisis. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene
Irene Dumlao. Nakapagsumite na sila ng joint affidavit para makapagsampa ng kaso laban sa tauhan ng gobyerno. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa anti-graft and corrupt practices at iba pang criminal charges. Binigyan din ng DSWD na bagamat posible ring nangyayari ito sa iba pang lugar, ang nangyari sa Davao ay isa lamang raw isolated case. Sana ay magsilbing babala po ito para sa sino man, whether government official o hindi, na sana wag nang mag-attempt na mag-commit ng ganito nga pong aksyon na mag-withhold o kumuha ng beneficiary na ating pong ipinamahagi sa ating mga nangangailangan na kababayan. Sinagot na ni Vice President Sara Duterte ang matagal ng katanungan kung buo pa ba ang unit team sa pagitan niya at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon mismo sa pangalawang Pangulo, tapos na ang kanilang alyansa. Tingin naman ng isang political analyst, naghiwalay na ang interes ng dalawang kampo at ngayon ay binubuo raw ni Duterte ang kanyang political base para sa midterm polls. May balitang A to Z si Naomi Almojano. Tapos na ang unity team. Iyan ang tugon ni Vice President Sara nang tanungin kung buo pa rin ba ang kanilang alyansa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Vice Presidente, matagal nang nag-expire ang tambalang Bongbong Sara. Sa panayam kay Duterte sa Davao City nitong Miyerkules, sinabi niyang ang unity team ay para lamang noong 2022 elections at ngayong nanalo na ang kanilang tandem, salamat na lang sa naging suporta noon. Matatandaang sinabi ni Marcos noon na buo pa rin ang tiwala niya kay VP Sara. Sa kabila ng pahayag ni unang ginang Lisa Marcos na bad shot na sa kanya ang vice-presidente. Ito ay matapos makita sa video si VP Sara na tumatawa umano habang binabatikos ng kanyang ama ang kasalukuyang administrasyon. Nagsimula ang usap-usapang nabubuwag na ang unity team nang akusahan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte si Marcos ng paggamit ng iligal na droga. Ayon naman kay dating presidential spokesperson Harry Roque sa kanyang June 6 Facebook Live, nahaharap di umano sa suspensyon ng kapatid ng vice-presidente na si Davao City Mayor Baste Duterte dahil sa pagdalo sa mga prayer rally laban sa administrasyong Marcos. Yan po'y mensahe sa lahat ng mga tagasunod ng mga Duterte. Tapos na ang inyong termino, suspendido na kayo, kami na ngayon ang naghahari sa bansang ito. Ayon kay political analyst Ronald Llamas, nakikisama lang noon si VP Sara sa Pangulo para pangalagaan ang kanyang pwesto. Kung sasama siya sa mga atake ng kanyang kapatid, ng kanyang kaalyado, ng kanyang tatay, talagang matatanggal siya sa DepEd. So it's also partly survival nito nakaraang mga buwan. Pero ngayon, mukhang tapos na yung moment na yun. Siya mismo inamin niya na wala na yung unity team. Tingin ni Llamas, posibleng kasama sa ikinadismaya ni VP Sara ay ang hindi paglusot ng kanyang kontrobersyal na daang-daang milyong pisong confidential funds. Yung Vice President naman, dahil nawala yung kanyang hundreds of millions of intelligence at saka confidential fund, wala siyang gagamitin sa kanyang political ambitions in the future. Inamin na nga ni Vice President Sara Duterte, after the election, wala na yung unity team. Kumbaga, the cat is out of the bag. Dagdag pa ng political analyst, maaaring nagsisimula ng magtayo ng sariling political base si VP Sara bilang paghahanda umano sa midterm elections sa susunod na taon. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Negros as one. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong Huwebes ang batas sa pinag-iisang rehiyon na ang kabuuang Negros Island. Binubuo ang bagong rehiyon ng Negros Occidental kasama ang Bacolod City, Negros Oriental at Siquijor. Ayon sa Pangulo, long overdue na at praktikal na pag-isahin na ang pamumuno dahil nakapaloob lamang ang mga probinsya sa iisang isla. Dagdag pa ni PBBM, kapansin-pansin na hindi pantay ang laki at pagkakaiba ng pondo sa pagitan ng dalawang lalawigan na pareho lamang nagbabahagi ng likas na yaman, industriya at turismo sa marami. Target naman ng pamahalaan na maging isa sa mga Center of Development sa Visayas ang Negros Island Region na magpapataas sa antas ng socio-economic development sa milyong-milyong Negrense. Indeed, in unity there is always strength, and that is what we are building. And I trust that the people of the newly established Negros Island region will work together to complement each other's strengths to build a more united
and flourishing Negrense community. Mahigit isang buwan bago ang pagbubukas ng ikatlong regular session ng 19th Congress sa July 22, sumalang na sa paunang diskusyon ang magiging legislative calendar ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso. Sa unang formal na pagpupulong ni House Speaker Martin Romualdez at bagong Senate President Francis Cheese Escudero sa Malacanang June 12 ng gabi, kapwa nangako ang dalawang lider na palalakasin ang ugnayan ng Senado at Kamara upang makapagpasa ng mga batas para raw sa ikabubuti ng mga Pilipino. Sa hiwalay na press release ng dalawa, inihayag rin ni SP Cheese at Speaker Romualdez ang kanilang kahandaan na suportahan ang priority measures na idalatag ng Pangulong Marcos sa kanyang susunod na SONA. Dagdag ni SP Cheese, mahalaga ang naging pulong upang maibalik ang matatag na relasyon ng dalawang kapulungan. Matatandaang nagkalamat ang ugnayan ng Kamara at Senado bunsod ng ilang alitan sa ilalim ng dating SP Juan Miguel Zubiri. Sa iba pang balita, dinipensahan ni Senate President Cheese Escudero ang kumakalat na viral video kung saan nakitang kinuha ni First Lady Liza Araneta Marcos ang kanyang wine glass sa kanakiinom. Ito'y naganap sa gitna ng pakikihalubilo sa mga cabinet officials sa Vindzonor para sa 126th anniversary ng Araw ng Kalayaan sa Malacanang. Ayon kay SP Cheese, pagiging isang gentleman raw ang paghihintay sa isang babae, First Lady man o hindi. Iginiit pa ng Senate President na hindi kailanman magiging makaluma ang pagiging maginoo at pakikipagkapwa-tao kahit kanino. Sa ngayon, nananatili namang tikom ang palasyo hinggil sa issue. Ito mga ka-A to Z, kakaiba talaga at mukhang pang world record. Tingnan ang bagong labas na pinakamahabang selyo ng Pilipinas. Sa paggunita ng 125th anniversary ng Kalayaan ng Pilipinas, inilunsad ng Philippine Postal Corporation o PhilPost ang sinasabing pinakamahabang stamp ng bansa. Ang naturang postage stamp na may 3 strips ng selyo na may sukat ng 200 by 35 millimeters na siyang isusumiti sa Guinness World Records. Nakalarawan sa longest stamp ang mahahalagang kabanata sa mahabang kasaysayan ng bansa patungo sa kasarinlan. Pwede itong mabili sa presyong 125 pesos. 9,000 kopya lang ng espesyal na stamp ang inimprenta ng PhilPost na maaaring mabili nga diyan sa mismong PhilPost. Perfect po yan para sa mga collectors o kaya sa mga magpapadala ng mahabang liham. Sa aming pagbabalik, 3 Pinoy patay sa sunog sa Kuwait. At San Miguel Beerman Junmar Fajardo muling itinanghal na PBA Best Player after conference. Ang may init na balitang yan sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers ang pagkamatay ng 3 overseas Filipino workers sa nasunog na gusali sa Kuwait kahapon June 12. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, namatay ang 3 mula sa usok. Nagsimula ang sunog bandang alas 4:30 ng madaling araw ng Miyerkules Kuwait time. Magkakasama ang 11 OFWs na mga nagtatrabaho sa iisang construction company. Nananatili naman ngayon sa ospital ang 2 pang Pinoy na kritikal, habang ligtas naman ang iba pang 6 na Pinoy workers. Tiniyak naman ni Kakdak ang pagkipag-ugnayan sa mga pamilya ng mga biktima, maging ang tulong na ibibigay ng pamahalaan. Sa ngayon, nasa 49 na ang nasawi sa naturang sunog. Tila hindi kumbinsido si Senator Amy Marcos na nag-uusap ang NEDA at ang Agriculture Department patungkol sa rekomendasyon na 15% tariff cut sa mga imported na bigas. Pero giit naman ng NEDA, hindi pa pinal ito dahil wala pang executive order. Hindi naman believe si Senator Cynthia Villar sa National Food Authority dahil sa umano'y mga manipulasyon sa presyo ng bigas at ugong-ugong nakakontsaba umano ng ahensya ang mga rice trader. May balitang A to Z si Ian Maghanoy.
Hindi pa pinal, yan ang sagot ng National Economic and Development Authority sa Senate hearing ngayong Huwebes sa kabila ng naunang pag-aproba nito sa pagbaba ng taripa sa mga imported na bigas sa 15%. The recommendation of the CTRM as member as a committee and the NEDA board, the decision of the NEDA board was to approve the CTP. And the EO, wala pa pong EO, ma'am. Ito ay sa kabila ng umuugong na balitang may executive order na para sa implementasyon nito na tinututulan ng maraming mga magsasaka. Pero ang tanong ni Senator Amy Marcos, there is a resolution from the NEDA board. You just said it was approved on June 3 by the NEDA board. So clearly there must have been some kind of resolution. Hindi rin naniniwala ang senadora kung nag-uusap ba ang NEDA at DA sa 15% na isinusulong na bawas sa taripa. Balikan natin itong 15%. Sabi mo automatic, parang gano'n? Automatic na binagsak from 35. Automatic lang to dahil nagkaroon ng comprehensive rice program. Hindi naman po ang automatic, pinag-discuss. Parang automatic kasi walang nakonsulta ni isa. Tapos binaliktad pa yung recommendation ng DA. Saan nanggaling niya? Nagkaroon po ng consultation po yun on the CTP, on the Comprehensive Tariff Program. That was, I remember, that TC conducted, the Tariff Commission conducted consultation. Dito mas naging mainit ang usapan. Kasi first time ko narinig na yung NEDA board ang nagdi-decision tungkol sa taripa na walang konsultasyon, binabaliktad yung primary agency katulad ng DA, nagulanta lang po kami. As far as I know, Madam Chair, we are not the one. So hindi na konsulta ng NEDA ang DA? We were consulted. Naniniwala rin si Senator Amy na hindi rin nakonsulta ang publiko at mga magsasaka kaya patuloy silang tumututol na posibleng makaapekto sa kanila. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ng komite ang listahan ng mga grupong nakilahok para sa public consultation nang sa gayon ay malaman kung totoo nga bang hiningan ng opinyon ng mga magsasaka hinggil sa pagpapababa ng taripa ng bigas. Samantala, iginiit naman ni Senate Committee on Agriculture Chairman Cynthia Villar na hindi dapat bigyan ng kapangyarihan ang National Food Authority na mag-import ng bigas at nararapat lang na ibigay ang supply regulation function sa Agriculture Department. Ito'y sa kabila ng ugong-ugong na magkakakonsyaba ang NFA at mga rice traders na posibleng manipulahin ang presyo. Ang NFA ang nag-i-import, walang tariff, and yet ang mahal-mahal ng rice. Kasi nagko-connive sila ng mga importer at saka NFA, hindi binababa ang presyo kahit mura ang presyo. Dagdag pa ni Villar, nabigo ang NFA na matulungan ang mga magsasaka at consumer na makabili ng murang bigas. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Naurong ng isang taon ang inaasahang partial operations ng North-South Commuter Railway. Ayon sa Department of Transportation, sa taong 2027 na magsisimula ang partial operations ng biyaheng Clark, Pampanga, papuntang Valenzuela. Mula yan sa inisyal na target na 2026. Habang magiging operational naman ang Calamba, Laguna segment ng proyekto sa 2029. Ang problema kasi natin, meron tayong dadaanan ng mga private properties, no? Yung ibang private properties may mga buildings na yan, may mga structures, no? Yung valuation lang nitong mga buildings and structures is malaking issue na yan. May mga sundalong Chinese na nga kaya sa bansa. Iniimbestigahan na ng Philippine National Police ang umano'y uniforme ng mga Chinese military na may markings na PLA na narecover sa iligal na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ayon sa PNP, tanging ang National Intelligence ang makapagsasabi kung ito nga ba ay maituturing na isang national security concern. Handa naman daw ang kapulisan kung sakali mang mapatunayan na may nakapasok ng military personnel ng China sa Pilipinas. Pero wala naman raw silang namomonitor pa sa ngayon. We want to make sure kung talagang asa po yung nakuha yung uniform. So, investigation po yan. So, hindi po kami magkukonklud po right now. Lagi naman po kaming handa. Yan po yung assured po namin. We are 100% po na handa po ang Philippine National Police po.
Walang pag-aanunsyo, lumipad si Ukraine President Volodymyr Zelensky papuntang Saudi Arabia para makapulong ang Saudi de facto ruler na si Crown Prince Mohammed bin Salman. Sinalubong si Zelensky ng mga opisyal ng Saudi kasama ang National Security Advisor at Ambassador to Kiev. Hindi naman agad inilabas ang napag-usapan ng dalawang lider. Matatandaan ang Saudi Arabia ang pinakamalaking exporter ng krudo sa mundo at malapit na nakikipagtulungan sa Russia. Samantala, kamakailan lang ay nag-surprise visit din ng Ukraine leaders sa Pilipinas para naman makapulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bumiyahe si Zelensky sa iba-ibang bansa para makakuha umano ng suporta at matiyak ang pagdalo ng mga lider sa Peace Summit na magaganap sa Switzerland sa June 15. Muling itinanghal na PBA Best Player of the Conference si San Miguel Beer Men Junmar Fajardo ngayong Philippine Cup. Ito na ang ika-10 pagkilala ng manlalaro. Halos hinakot na ang All-Filipino Conference mula pa noong 2013. Umabot ang 17.35 points ang nagawa ni Fajardo, 14.59 rebounds, 3.12 assists at 1.24 blocks ngayong conference. Target ni Fajardo na matulungan ang kanyang koponan para madepensahan ang kanilang korona ngayong finals ng Philippine Cup. Susunod, BTS member na si Jin at tapos na sa military training service, may pa-free hugs para sa mga fans. At trophy designer at Miss Universe of Philippines nagkasagutan. May mga hindi raw nabayaran. Buwelta ng MUPH.org, ano kaya? Huwag bibitiw, abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Ikinagulat ng Miss Universe of Philippines ang akusasyon ng trophy designer na si Jeff Albea matapos mag-post sa kanyang FB page na hindi umano siya nabayaran para sa mga tropeyong kanyang dinisenyo sa Coronation Night. Pero may buwelta naman ang MUPH.org. Ano kaya yan? Samantala, BTS member na si Jin, dinischarge na nga sa military training, aba, may pa-free hugs para sa mga fans. Ang detalye sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Nabulabog ang Miss Universe Philippines organization nito lamang Martes matapos mag-post sa social media ang designer artist na si Jeff Albea. Naglabas kasi ng sama ng loob ang artist dahil sa umano'y hindi siya nabayaran ng MUPH organization sa ginawa niyang tropeyo para sa mga nanalong kandidata. Anya, parang hangin daw ang MUPH matapos ang event. Dagdag pa ni Jeff, nais niya lang daw na matutunan ng organisasyon na irespeto ang mga artist na katulad niya na nagpapakahirap sa kanilang mga obra. Pero mariing pinabulaanan nito ng Miss Universe Philippines at sinabing walang katotohanan ang akusasyong pinaparatang sa kanila ni Jeff hinggil sa walang bayarang naganap. Ayon sa head of production na si Borge Rojas, nagbayad sila ng 150,000 kay Jeff na walang official receipt. Anya, noong nakaraang gabi ng koronasyon, nagsabi pa nga raw ang assistant ni Jeff na kailangan ng dagdag na bayad na 75,000 pesos sa mismong araw ng event. At dahil busy na nga ang lahat sa final preparation at walang billing documentation, hindi agad nakapagbigay ng dagdag bayad ang MUPH organization. Paliwanag pa ni Rojas, hindi nakasama si Jeff sa May 30 cut-off kasi walang papers. Kaya sa June 15 cut-off siya nakasama. Wala rin umano silang tinatakasan. Samantala, armies, mag-ingay dahil ang BTS member na si Jin discharge na sa kanyang military enlistment. Suot ang kanyang military uniform, emosyonal si Jin habang niyayakap ang kanyang kapwa Korean Army. Maliban dyan, pahigpit na yakap rin ang sumalubong sa kanya mula sa iba pang BTS members gaya ni na J-Hope, Jimin, Jungkook, V, Suga at RM na may dala pang saxophone habang tinutugtog ang kanilang 2020 hit song na Dynamite. Nagpaunlak naman ng free hug si Jin para sa kanyang mga fan. Habang reunited naman for the first time ang grupong BTS sa pagbabalik ni Suga matapos din ang pagsabak sa kanilang military enlistment. Para sa Balitang A to Z Showbiz,
Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nitong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa visual artist at painter na si Henry Matiz. Sabi niya, kailangan ng katapangan sa pagiging malikhain. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!